Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Marso 2026 anyos at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:54 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung sinabi ko kahapon na mainit na balita kahapon. Mga DDS advocates o mga attorney po ito, pero sila ay distinguished na mga DDS, abogado, dumulog sa Korte Suprema para ihinto ang impeachment. Ayan po humiling sila ng TRO, Temporary Restraining Order sa Korte Suprema. Ay ipapaliwanag ko po bakit hindi dapat nangyayari iyan o hindi dapat ginagawa yan o hindi dapat pumapayag ang Supreme Court dyan. Opo, yan po ang ipapaliwanag ko dito. Ngayon, ay itong mga attorney o mga DDS na advocates o mga abogado, hindi ba? Hindi naman itong mga abogado na defense lawyer ni Sarah. Hindi kasama ito doon sa 16 ata yan eh. Sobrang dami, hindi ba? Ito ay grupo nila Torion. Aywan ko kung 6 din sila o 7. Pero wala na akong interes kung sino man sila. Ang tinatandaan ko lang yung spokesman nila, si Torion. Na yan, din ata dyan sa sa university ng ni Kibuloy. Ay siya ang tumatayo na spokesman. Humiling sila sa Supreme Court na i-TRO ang impeachment ni Sarah. Aywan ko kung ano ang dahilan nila. Kung kung ang konstitusyonal na naman o ano. Pero ako kasi pag wala akong interes, hindi ko na masyadong pinapatapos yung mga salita eh. Pero ay hindi dapat ganyan eh. Kasi nga nasa konstitusyon, nakasulat sa konstitusyon po na ang Senado at ang lower house o yung Kongreso natin has the sole authority to try and decide cases of impeachment. Sila lang po, pati yung gagawa ng procedure nga sila eh. Ang lower house ang gagawa ng yung procedure nila. Ay bakit gustong pakialaman ng Korte Suprema? Ay sasabihin ko na lang po kasi po binigyan sila ng karapatan. Yung una po, alam natin na wala silang karapatan sitahin ang procedure ng Kongreso. Alam natin, pero nga ay binigyan silang ng karapatan blanket authority, kunyari dumudulog yung mga attorney ni Sara Duterte, kunyari dumudulog sa kataas-taasang hukuman. Yan po ay simpre, ay pag dumulog ka dyan, ay aarti lang yan, hindi ba? Pag-aralan namin yan, hindi ba? Ganun po yan Authority po kasi yan na ibinibigay kunyari. Pero alam din nila na kalukuhan yan. Ako nga po ay natatawa kasi nga ay pinag-aaralan ko po yan Opo. Dahil ginagamit nila yung salitang ang Korte Suprema daw is the final arbiter. Yan po ang nila Yan po ang, ay oo nga,
lahat naman ng rules ay may exemption po yan. O, ay dito, may nakasaad naman sa accountability of public officials, hindi ba? O, na yung impeachment. O, yung impeachment, ang magtatrabaho dyan ay ang legislative. Sila ang bahala dyan. Ay bakit naman? Ay kahit na nga yung mga ordinaryo na tao hindi pwedeng pakialaman ng hudikatura yan kasi nga hindi naman legal yan. Yan ay more on political o naghalo ang political at saka legal issue. Ay bakit dudulog ka sa Supreme Court? Mga tanga, hindi ba? Pero nga ay binigyan nila ng karapatan Actually, parang tinatanong nila, ano ba ito? O ay simple kapangyarihan po yan o authority po yan Ayon, naglabas sila ng kapangyarihan o ng court ruling na ay tika muna, sabi nila, ay bigyan nyo si Sara Duterte ng pagkakataon, marinig at magpaliwanag. At huwag nyong madaliin. Ayun po ang sinabi, hindi ba? Binadali Yung pala yung unang reason. Binadali daw. Ay sige, ay di, paboran natin ang Supreme Court, paboran natin. At ayan nga, dinidinig ngayon. Kaya nga ako po ay natatawa na lang ako dito Natatawa na lang ako kasi nga, ay sige, sundin na natin. Pero po, katulad ng sinabi ko kahapon, ang kasalanan ay kasalanan po. Kung nagnakaw ka, kung pumatay ka ng tao o nangalo niya ka, kasalanan po yan at pagbabayaran mo yan. Hindi pwede yun na idudulog natin sa Korte Suprema. Hindi pwede yan. Kasi nga, mas mataas po ang batas ng Diyos pansamantala, hindi ba? At ang Korte Suprema pa ang nagsabi, hindi bali after 1 year, pwede na kayong mag-file. Sige, patient kasi is a virtue Magtiyaga tayo, 1 taon, ayan, sinampahan. Yung second impeachment. Ngayon, dudulog na naman sila sa Korte Suprema. Hindi ba? Ay di, lumalabas na talagang guilty kasi ayaw harapin The guilty plea, but the innocent is as bold as the lion. Yan po ang nakasulat sa Biblia. At hindi po pwedeng mali yan kasi nga ay galing po sa Diyos yan Ang Diyos po ang gumawa sa atin at talastas niya ang ating mga pag-iisip, ang ating mga style. Hindi ba? Kaya hindi po pwedeng mali yun. The wicked plea ang nakasulat pero sa iba naman, ang ibang version, the guilty plea. At ang paborito naman ng mga abogado diyan sa atin, plight is an indication of guilt. Diyan po nanggaling yan Diyan sa Proverbs na nakasulat po sa Biblia. Nire-revise lang po nila yan para kung sila ang author, kunyari, ay sikat sila. Hindi ba? Ganun lang po yan Pasikatiro po ang tao ay ito nga ay matatawa ka na lang dito sa ginagawa nila Toryon. Hindi ba? Bakit? Ay ang Korte Suprema po ang nag-utos may desisyon na dapat ay si Sara ay makinig bigyan pagkakataon makinig at bigyan pagkakataon na ilatad yung mga mga kung ano man yung reason niya. Bakit ngayon haharangin nila? Bakit ngayon ayaw nila? At ipati-RO. Aywan ko lang kung susunod ang mga Supreme Court dyan, Aywan ko lang, pero malay natin, baka malaki ang bayad o malaki ang pabor na nakuha nila, baka susunod sila. Pero po, hindi po sa kanila ang kapangyarihan Remember, power and authority belongs to God. Yan po ang tinatandaan ko, Ngayon, kung talagang, at nakikita ko po ngayon, kamay na ng Diyos ang gumagalaw ngayon. Kamay na ng Diyos. Bakit? Tatanungin niyo ako siguro. Bakit sinasabi ko na kamay ng Diyos? Ay minura po ni Duterte ang Diyos
Oh, minura niya eh. Oh, nasasakdal siya ngayon sa ICC. At ito naman si Sara ay nasasakdal naman ngayon sa impeachment. Ayan po eh. Ako ang gaganti, sabi po ng Diyos eh. Oh, do not take revenge, my friend, sabi po ng Diyos na isinulat yan sa Biblia. Do not take revenge, I will repay. Oh, vengeance is mine. Oh, bingatibo pala ang Diyos eh. Oh, vengeance is mine. Ay, okay lang. Ay talagang ganun eh. Hindi ba? Pero lahat ng gagawin niya, lahat po ng judgment ng Diyos are righteous altogether. Yan po ang nakasulat eh. Kahit na binggahin niya yan, kung ang tawag natin ay bingatibo, ay okay lang. Kasi nga, tawag lang po yan eh. Tawag lang ng tao yan eh. At nakasulat po sa Biblia, vengeance is mine. Sabi niya eh. Oh, kaya nga, iyan, kahit na ano pang gawin nila, pag kamay na ang Diyos ang gumagalaw po dyan, wala na silang magagawa dyan. Oh, at ngayon nga, ito si Madriaga, ay hindi kaya itong lusutan ni Sara. Kasi dati niyang kumpidante. Ano ang oras, magkano o sino ang binigyan, ano ang suot ng baro, ano ang sinakyan, alam niya yan. Kung tatanungin, hindi ba? Alam niya kasi nga confident siya eh. At nakasulat din po yan sa Biblia. If my enemy is insulting me, I could endure it. Hindi ba? If an enemy is rising against me, I could hide o I could ignore it o I could fight. Ganun po eh. Kaya kung labanan yan, ay kaso nga si Madriaga eh, hindi ba? Si Madriaga po ang magtitistify laban sa kanya. Ay si Mutabato nga hindi kaya ni Duterte yun eh, kasi nga dati niyang confident din yan eh. At saka si Las Cañas, totoo po ang nakasulat sa Biblia. Totoo. Ngayon, ang ibig sabihin ng Biblia, kakayanin ko lahat yan kung kaaway ko yan. Yung mga tumataas laban sa akin o nag-iinsulto sa akin o lumalaban sa akin, I could fight. Pero nga ay confident po eh. Kaya nga, ang sinasabi ko dito ay pag nakita ko na ang lumalaban sa iyo ay dati mong kasamahan, yan ang sign yan na Diyos na po o kamay ng Diyos ang gumagalaw dyan. Opo, ganyan po. At obserbahan nyo po lahat, walang lumusot eh. Nung binitray ni Enrile si Tandang Marcos, natanggal si Marcos. Hindi ba? Nung binitray ni Chavit Singson si Erap Estrada, dahil papalitan siya ni Atong Ang, hindi ba? Nagalit si Chavit Singson, binitray niya si Erap. Natanggal si Erap. Hindi ba? Nung binitray ni Honesto Mercado yung Vice Mayor ng Makati City, hindi ba? Binitray niya si Jojo Marbinay. Tatakbo ng presidente. Binitray niya. Ay sa bagay ay reasonable naman yung pagbitray ni Mercado, ni Vice Mayor Mercado, kasi pinangakuan ako kanya na ako na ang mayor Hindi ba? Ay hindi naman siya pinapatakbo na mayor kasi ang pinapatakbo yung anak at saka yung asawa, si John Binay at saka yung si Kwan. Sino ba yung asawa na? Nagpapalit-palitan lang yan. Ay kaya nga po yan po ang sinasabi ko. Sino po ang gumagawa ng ganyang sitwasyon? Di Diyos Ayan po. At ito ngayon si Madriaga ay mas kinampihan ni Sara si Harry Roque. Kaya bumaliktad na rin ito si Madriaga. Ay wala po tayong kaalaman diyan. Hindi natin pinapanalangin yan. Hindi nga natin alam yan na mayroon palang ganyan Pero nga bigla na lang lumalabas na ganyan. At ngayon balitang-balita gustong patayin na, hindi ba? May papatay na kay Madriaga sa kulungan.
Diyan sa Bikutan. Hindi ba? Oh. Hindi pa pala ito sentensyado. Hindi pa pala kasi nga sa Bikutan lang pala yan eh. Oh. Detainee lang pala ito. Oh. Ayan na nga, hindi ba? Oh. Kaya nga, ito ang hinihiling nila Torion, yung TRO na naman ng Supreme Court. Oh. Pero mali yan kasi nga Supreme Court na nga ang nagsabi na bigyan si Sara ng pagkakataon marinig, umapakinggan. Kaya nga iniimbitahan siya Sumusunod lang po yung mga congressman sa utos ng Supreme Court. Hindi ba? Bigyan niya ng pagkakataon na marinig, hindi ba? O bigyan pagkakataon na magpaliwanag yan. Pero nga, wag ko lang, talagang ganyan po ang tao, hindi ba? Talagang humahanap ng mga lusot. Opo. Pero pagkamay ng Diyos ang bumanat dyan, wala nang lusot yan. At ito po, isishare ko po sa inyo, bakit mali ang ginagawa nila Torion. Hindi ba nila nabasa ito? Matthew 5:25 at saka 26. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to the court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Ayan po. Yan po ang nakasulat. Hindi ba nabasa yan nila Torion? Na yan ang advice ng Panginoon. Kung mayroon kang problema, hindi ba, kung mayroon nag-aasunto sa'yo, isettle mo agad. Doon sa kalaban mo, settle matters quickly with your adversary. Yung adversary kasi, mga kalaban mo yan yung nagdidemanda sa'yo, isettle mo agad yan. Hindi yung pwede na magtatago ka o hindi ka makita. Yan po ang sinasabi ko kay Sara Duterte. Bakit nagtatago siya? Ay ang advice po ng Biblia ay settle matters quickly with your adversary who is taking you to the court. Ayan nga dinadala na siya sa impeachment court. Hindi ba? Kasi pag naandun na ay wala ka na magagawa. Hindi ba? Ay sa bagay ito ay TRO na naman, hindi ba? TRO mali po yan Mali Settle matters to your adversary. Yan po ang sinasabi ko dito na nakasulat naman po sa Biblia. Kasi dadalhin ka dun sa judge. Pero ito, ang kwan dito ay yung Panginoon po ito Pero ay kahit na, hindi natin alam kung yan nangyayari ngayon ay kamay na ng Diyos. At nakikita ko na mas malamang kamay na ng Diyos yan. Kasi nga, ayaw isettle ni Sara Duterte. Ang iniisip niya siguro ay makapangyarihan siya. Ganun sa tatay niya na kung ano ang maisipan, yun ang batas. Tinalakay ko pa yung kahapon, bakit ganyan ang attitude nila, ay attitude po yan ng diktador. Walang batas-batas sa akin. Nakasulat po yan sa Biblia. Ang mga tao na rebelde, ang mga tao na ayaw sumunod sa batas ng Diyos, ang kaisipan nila ay walang batas-batas sa akin. Ako ang batas. Dito ako ang batas at ako ang masusunod. May batas pero ako lang. Ganun po At kung haharang-harang ka, kakasuhan ka nila. Ganun sa ginawa kay Dilima. Kung haharang-harang ka, ibibilanggo ka nila. Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Hindi ba? At kung haharang-harang ka, pwede pa nilang patayin. Pwede ka nilang patayin. Ayan po, hindi ba? Sino ba yung pinatay sa loob ng kulungan? Si Mayor
Espinosa ba yon? Yung tatay ni Kevin, hindi ba? Si Rolando Espinosa, yung mayor, matanda na yon, pinatay pa sa kulungan. Hindi ba? Ayan po kasi nga walang batas-batas sa kanila. Pinaliwanag ko na kahapon. Hindi ba? Yung attitude na ganyan. At ito rin, ayaw din itong humarap sa batas kasi nga, hindi sila naniniwala sa batas. Ayan po. Yan po ang definition ng Biblia. Rebelde sila sa batas at sa kaayusan. Ayan po ayaw nila talaga yan. Anong gagawin nila? Ayan, pupunta sila sa Supreme Court. Guguluhin na naman ng Supreme Court. Hindi natin alam kung ano na naman ang iisipin ng Supreme Court dyan. Pero magpi-flip-flop na naman sila. Kasi nga, ini-implement lang yung sinabi nila Nabigyan pagkakataon. Hindi ba? Bigyan, naku po. Ako nga, natatawa na lang ako dyan Hindi ba? Bigyan daw ng pagkakataon. Binibigyan nga ng pagkakataon. Ayaw talagang humarap Hindi ba? Ano magagawa mo? Hindi ba? At wag daw madaliin. Hindi nga minamadali noon dahil nga dinili ni Chis Escudero. Hindi ba? Pero si Chis Escudero ang naging casualty. Hindi ba? Natanggal po siya sa pagka-presidente ng Senado. Ayan. Sa ngayon, aywan ko lang kung, parang tain na lang siya, hindi ba? Sorry po pero wala akong ibang description Kinamumuhian siya ng tao. Hindi ba? Dahil doon sa ginawa niya na salitang portrait ay binaboy niya, hindi ba? Binaliwala nila. At yan nga, dahil nga dito sa mga kwan yan, pabor na nakukuha nila. Noon pa yan. Kaya ganyan. Ito po ang pangalawang verse po na isishare ko. Bakit mali yung ginagawa ni Torion? Hindi ba nila nabasa ito? Itong James 2 verse 13. Una, yung sinabi ko na kailangan isettle mo quickly yung problema mo. Hindi ba? Isettle mo dun sa complainant. Hindi ba? Ayaw nilang harapin, hindi ba? Ito ngayon, James 2 verse 13. For judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Ayan po hindi ba? Mercy triumphs over judgment. Pero ang sa sarili ko po na pananalita kasi mas kabisado ko po yung Gideon. Yung kasi ang dala-dala ko araw-araw nung nasa Saudi ako, dala-dala ko yung Gideon. Parang ganito po yan For judgment is without mercy to those who has shown no mercy. Ayan po mercy triumphs over justice. Ayan po mas mataas kasi ang kategory ng mercy. Of course, bago ka bibigyan ng mercy, dapat justified mo na. Inamin mo muna. Nagpakumbaba ka. Ganun po yan Pero nga, ito namang ginagawa nila. Wala daw silang kasalanan Hindi ba? Kaya hindi po papasok dyan ang mercy. Hindi papasok. At ito nga, ang nakasulat dyan, for judgment is without mercy to those who have shown no mercy. Ayan po Hindi ba? Wala silang mercy Hindi ba? Kaya pinili ko ito. For judgment is without mercy to those who have shown no mercy. Mercy triumphs over justice. Ayan po. Maliligtas lang sila makakakuha lang sila ng pabor sa Panginoon kung mayroon silang mercy dati. Wala Wala Ayan po. At ngayon nga, sinasalungat pa nila ang batas. Ayaw nilang sundin ang batas Kahit na nga yung galing na ng Supreme Court Hindi ba? Kaya matatawa na lang po ang mga tao dyan. Supreme Court po ang nagsalita. Supreme Court po ang nagbigay ng batas po yan Pag galing sa Supreme Court, batas yan. Kaya nga lang, kung minsan nagpi-flip-flop, kaya nga nababaliwala. Kasi nga hindi ma-practice. Hindi ba?
Hindi ma-practice kasi nga ay katulad yan, ang sabi nila, ibibigyan ng pagkakataon mapakinggan ni Sarah, ay ayaw namang umatin. Ay ano ngayon ang gagawin dyan? Tatanggalin nila yan. O, later on, tatanggalin nila yan. Kaya nga, flip-flop nga eh. Hindi ba? Flip-flop ang Korte Suprema. Ibig sabihin, pabago-bago o nag-iiba o they are turning 180 degrees. Kung forward ka, backward na naman. O, ay kaya nga walang mangyayari, atras abante. Hindi ba? O, ay ngayon ay humiling na naman ito sila Torion. O, ay bahala na sila dyan, hindi ba? Basta ako ay sinasabi ko lang po ang masasabi ko dito. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.